camera ko. So alam mo, welcome again. Sabi nga niya, ayaw ko na sa ugali mo. Maghiwalay na tayo. Kasi sawang-sawa na yung babae sa kanya. Paulit-ulit na lang ang ginagawa ng lalaki. Nakaka-relate ka pa sa ganito? Ha? Or may kakilala kang ganyan? Nag-asawa at sa una ay okay sila. Pero nung nagkaroon na ng anak, ayun, lumabas na talaga yung totoong ugali ng lalaki. Naku, talagang makakapagsabi kang ayaw ko na sa ugali mo. Anyway, eto Hugs, Hugot Radio, ang ganitong klaseng sitwasyon. Kapag ang babae ay feeling niya nawawala na talaga ng pagmamahal at pag-asa sa kanilang marriage, lalo pat kung mayroon na silang anak, 'di ba, na iniisip, overwhelming talaga ang pakiramdam na 'yan kasi hindi lang sarili niya ang iniisip niya. Okay? Pero sa ganitong mga mahirap na pagkakataon, may mga steps naman na pwedeng gawin, okay, para pwede nating kapitan sa ganitong klaseng pangyayari. Una na pwede mong gawin bilang asawa. Alam mo kasi, ang problema sa atin, nakakalimot tayo na kayo ay iisa na. Kumbaga, pwede kayong mag-usap. Baka naman hindi na kayo nakakapag-usap. So ang una dyan, you communicate openly and lovingly. Ang problema, nagko-communicate nga, pero hindi siya lovingly. Diba? Parang nag-uusap nga kayo, pero nag-aaway kayo. Hindi tuloy kayo nakakapag-usap ng tama. Pwede bang mag-usap ng tama lang? Pwede bang mag-usap ng may mahinahon? Pwede bang mag-usap na hindi nag-aaway? Pwede bang mag-usap na parang magkaibigan, mag-best friend? Kahit na alam mong mahirap kasi nga nasusuya ka na, naiinis ka na, sawa ka na sa kanyang pinapakita sa ugali niya, parang ayaw ko na. Pilitin mo pa rin. Kasi kung walang pag-uusap na maganda, hindi maganda ang kalalabasan niyan. So kausapin mo yung asawa mo patungkol sa iyong nararamdaman. Maging honest ka, maging genuine ka sa iyong nararamdaman kasi malay mo ba naman? Kasi ang problema sa atin, iniisip natin na, ay, alam na niya yan. Dapat alam niya yan. Hindi ganun yun eh. Kasi wala naman taong nakakabasa ng isip ng tao. Ikaw ba, nababasa mo ba yung isip ko? Na ganito, ganyan, ang iniisip ko pala ngayon. Na gusto ko palang kumain. Gutom pala ako. Wala kang alam, di ba? So maging honest ka at maging gentle ka sa kanya. Alam mo yung mga pwede mong gamitin, yung mga phrases na ako, alam mo, nararamdaman ko na ako'y nasasaktan kapag ganito ang ginagawa mo, kapag ganito ang nangyayari sa atin. Ako, okay? Huwag yung pagsasabi ng nag-aakusa ka na ikaw kasi eh. Ikaw, yung may blaming, may accusing na nangyayari, mali yun. Doon pa lang, magiging na siya, defensive. Hindi na kayo makapag-usap ng tama kasi inaakusahan mo na siya kaagad. 'Di ba? Dapat may good communication kasi ito'y nakakatulong sa atin na magkaroon ng bukas na pintuan sa pagkakaunawaan. Ano? At syempre sa healing, sa pagiging, alam mo yung kapag may sakit, bago magaling, sa paggaling ng iyong samahan. Okay? Kapag mahirap na magsimula ng conversation, kasi nga hindi kayo sanay, at hindi naman talaga lagi-laging ginagawa, before you do that, you need to pray. You pray for courage, lakas ng loob, at kailangan mo ng wisdom, talino, kung paano mo gagawin ang iyong pinaplano. Okay? Kung paano mo siya sasabihin, paano ka magsalita ng may pagmamahal. Kasi nga mahirap nga, naiinis ka na eh. Diba? Nauna na yung inis. So yun ha, una dyan, communicate openly and lovingly.
Hello, maraming salamat sa mga nag-join dito. Pinag-uusapan natin kapag gusto mo nang sumuko sa iyong karelasyon kasi sawang-sawa ka na sa kanyang ginagawa, sa kanyang pag-uugali. Pangalawa, ang pwede mong gawin ay you need to seek guidance at suporta. Mahirap kasi yun na kapag hinaharap mo yan ng ikaw lang. Parang yung sinusolo mo ang laban mo. Diba? Wala kang katuwang, wala kang sinasandalan, wala kang maaasahan. So feeling mo, you are trying to face this alone. Okay? So you need to reach out to somebody, someone na mapagkakatiwalaan. I suggest a counselor, especially yung counselor na talagang naniniwala naman sa Diyos. Kasi ang problema niyan, kung ang counselor na puntahan mo, wala palang paniniwala, sabihin sa'yo, ay nako, maghiwalay na kayo. Di ba parang, although counselor siya, pero yung end mind niya, parang sige na nga, pagbigyan mo na yan, wala yung nararamdaman mo. Alam mo yun, parang hindi ka tuloy mabigyan talaga ng tamang gagawin kasi nga, bias na kagad siya. But when you reach out to someone na ganyan ang pag-iisip na gusto kang tulungan at gustong isave ang inyong samahan, kasi sino ba naman ang ayaw na maging okay kayo para sa iyong mga anak, di ba? So you have to find a trusted person like your pastor, di ba? Or a mature friend na willing mag-offer sa iyo ng godly advice. Ang hirap kasi, maraming gusto mag-advise dito nga lang sa YouTube. Sobrang daming mga nag-a-advise dito kung sino-sinong nakikita ko. At yung mga advice nila masyadong worldly, makamundo. Alam mo, yung mga counterparts ng ganitong channel, maghanap ka. Ang mga ina-advise nila, yung mga sarili lang nilang mga iniisip at kagustuhan. Ang problema sa atin, nakakalimutan natin na ang wisdom ay galing talaga yan sa Diyos na binibigay sa atin para mapabuti ang ating buhay. Ang problema sa mga nag-a-advise, buo na ang kanilang gustong sabihin sa iyo, bias pa. Hindi nila iniisip, ano bang sinasabi ng Panginoon sa sitwasyon na to? Kaya mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan nyo. Kasi kung ako nagbabrowse-browse ng YouTube, yung mga topics na paano ka hanap-hanapin ng lalaki? Paano ba siya masarapan sa iyo? May gulay naman. Alam mo ba yon? Kung mga mag-aasawa, pwede. Pero alam mo ang topic general eh. So, mga mag-boyfriend, girlfriend, ang mga sinasuggest nila masyadong mga malalaswa, mga makamundo na ang nagiging problema dyan, lugi kayo, kayong mga babae. Piniplease nyo ang lalaki sa makamundong solusyon. Ibibigay nyo ang lahat dahil nagloloko siya. Sa tingin mo, magiging okay siya kapag binigay mo yan lagi. Lugi ka. Kala mo magiging okay yan dahil binigay mo yan? Maniwala ka. Hindi. Okay, ang mga advice na yan, ako, luging-lugi ka talaga dyan. So anyway, move tayo. Minsan kasi, ang outside perspective ng isang mapagkakatiwalaang tao ay makakatulong yan para makita mo, ma-uncover, mabuksan, mabigyan ng solusyon ang mga hindi mo nakikita. Problema kasi, kung sinosolo natin, yung perspektibo natin, yung angle natin, hanggang dito lang. Hindi natin nakikita yung dito, yung mas malawak na perspektibo, mas malawak na anggulo. Diba? So kailangan mo talaga makipag-usap sa ibang taong mapagkakatiwalaan. Mas maigi nga dyan yung professional. Hindi yung mga pa-YouTube lang natuto lang ng mag-advise. Kung nag-advise, akala mo naman alam ng lahat. Diba? Tsaka when you are seeking for advice sa isang tao, make sure na inaalam mo kung sino yung taong yun. Ano ba yung background niyan? Ano ba yung experience niyan? You research. Tingnan mo yung social media presence niya. Ano bang mga ginagawa niya sa kanyang mga social media? Palainom? Palasugal?
puro mga babae na nakikita sa mga post. Tapos mag-a-advise sa babae patungkol sa pag-ibig. Anong alam niya? Baka mamaya niyan, ang problema kasi, kapag babae na, ang hilig, ang dali niyong mahulog, di ko naman nilalahat, pero meron dyan, nahuhulog na kayo sa nagbibigay ng advice, tapos yung nagka-advise naman ay ayan na, nagte-take advantage na. Imbis na mapa-okay kayong dalawang mag-asawa, mas lalong nasira kayo. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinapanood nyo. Minsan, napapailing na lang ako pag pinapakinggan ko yung mga ibang, kasi may mga suggested videos ako nakikita. Ano ba itong mga ina-advise? Ito masyadong malalaswa. Alam mo yun? So, you have to look for a professional help, okay? Na makapag-guide sa iyo sa iyong dalawa, okay? Hindi lang sa iyo, patungo doon sa pag-rebuild ng iyong relationship. Okay? Mag-iingat kasi imbis na mapabuti kayo, baka mas mapasama pa lalo. So, ingat kayo sa tinatanungan. Alright, so next, na pwede mong gawin, i-identify mo. Ano ba talaga ang problema? Anong nangyari? Baka naman mayroon kayong hindi talaga napag-uusapan. Baka naman ay hindi kayo masyadong open, di ba? Masyadong close-minded, di ba? Imbis na mapag-usapan ng isang bagay, ay hindi nyo na lang binabaliwala na lang. So take time to reflect sa mga issues ng iyong marriage, lalo pat kasal na kayo. Okay? Mayroon bang mga specific na mga bagay na nagkukos ng iyong nararamdaman? Ano ba yung nagtitrigger sa iyo kung bakit nararamdaman mo na sabi mo, ayoko na, iwalay na tayo? So kasi itong nagtatanong dito, gusto na talaga niyang hiwalayan yung asawa niya, pero iniisip niya kasal sila at may mga anak sila, so hindi siya makaalis. Ako naman, ayoko naman kayong magkahiwalay, ayoko naman kayong magkasiraan totally, kasi nga isipin mo yun, naging kayo nga, ibig sabihin dati pa nagmamahalan kayo, may something lang talagang problema. Isipin mo pa rin, yung mga anak nyo, kawawa kapag kayo ay naghiwalay, akala nyo hindi yan naapektuhan yung mga bata, affected yan. Hindi lang sila nagsasalita pero deep down may mga pangyayari dyan sa loob-loob nila na hindi nila masabi sa inyo pero nakukwento yan sa iba. Paano? Halimbawa, anak mo, nakwento sa iba. Yung nakwentuhan, nagta-take advantage. Paano yung anak mo ay babae? Dalaga na. Naghahanap yan ng tatay. Mahirap sa batang babae na walang presence ng tatay. Iba yun. Ay, nako. Ano yan? Magtanong kayo sa mga eksperto. Talagang may effect yan sa batang babae. Kaya kawawa naman. Ano pa ba? Meron bang pagkukulang sa iyong samahan? Baka hindi na kayo masyadong nagkikita, nagde-date man lang, nag-uusap. Yung mga simple dates na punta kayo sa labas, tusok-tusok kayo ng kwek-kwek o whatever man dyan. Hindi kailangan yung sobrang mahal. Alam mo yung maglakad-lakad lang kayo dyan sa park. Diba? Makapag-usap kayo, mahangin, sa may baybayin, mga ganun. Huwag mo nang tingnan yung mga nasa yung mga nasa movies na napaka-fine dining. Nako, kohan yan, multimillionaire. Wag na yan. Okay? So, ano pa ba? May mga unmet needs ba? May mga kailangan bang hindi nami-meet or nabibigay? May mga needs kasi tayo, di ba? May mga unresolved arguments ba? May mga pag-aaway ba kayo na binaliwala nyo na lang? Sige, baka mawala na lang yan. Hindi na pag-usapan. May mga ganun ba? Kapag alam mo yung mga root causes o yung mga roots ng mga problemang yan po kasi yung first step para maayos ang problema. Okay? Magdasal. Magdasal ng wisdom. For wisdom. Yung tinatanong, yung lagi kong sinasabi, kasi may nagtanong paano, di ko alam ang gagawin ganyan. Alam mo, meaning, kulang tayo sa wisdom. So we have to pray for wisdom para makita natin clearly, malinaw, yung mga bagay-bagay ang sa ating paligid, sa mga pangyayari sa ating buhay, lalo na sa relasyon. Okay? Hi muna kay Janice de la Cruz. Have a nice day, DJ. I'm glad to see you again. Blooming.
And opo, tama po kayo. Maraming salamat. Kawawa ang mga anak po. And sabi ni Flor de Lisa Mercado, hi sis, musta ka na ba? Okay, nakita kita sa comment section. Okay, thank you. And to Leoncia Nono, hi po DJ Ron. And again to Flor de Lisa, napanood ko baliktad. Yung una na ganyan ko yung camera eh. So anyway, at least naayos na natin. Nasa mobile kasi ako. So, okay naman yung sound natin, ano? Nakukuha niyo yung sinasabi ko at dito galing yung voice ko sa microphone, hindi dito sa cellphone. Kasi kapag dito cellphone, pangit yan. Okay, next na gawin ay you need to take care of yourself. Alagaan mo naman ang sarili mo. Baka naman kasi sa sobrang problema mo, nalolosyang ka na. Hindi ka man lang makapagsuklay. Hindi ka man lang makapagpulbos. Talo pa kita. Akala nyo, di ako nagpupulbo. Kailangan yan. Kasi sobrang mainit dito, oily. So yun, talo pa kita. Lalaki nga, nagpupulbos eh. Alam mo yung pagpupulbos, natawa ko. Kasi nung bata pa kami, grade 2, grade 2, grade 3, sabi ng teacher namin, kayo kayo mga bata kayo. Ito si Mario, yung kaibigan namin. Mabuti pa to nagpupulbos. Kasi kitang-kita sa likod, nagpupulbos. Tapos yung mukha niya parang nilagyan ng alam mo yun, yung flower sa mukha. So anyway, meaning, hindi naman yan sa lalaki or babae. Ano kasi yan, alam mo yun, you look fresh. At kapag naayos mo yung sarili mo, syempre yung asawa mo naman, mapapauwaw naman. Diba? Nagbigay ka ng atensyon at nag-effort ka sa sarili mo para gumanda ka sa kanyang paningin. Do not forget, ladies, ang mga lalaki po ay visuals. Visual yan, kung anong nakikita. Kabaliktaran nyo yan. Na kayo kung ano yung nararamdaman, kung ano naririnig nyo. Okay, kami visual kagad. Kung ano nakita, wow kagad. Okay, kami, make sure na kayong mga asawa na, wait lang, tinan ko yung mukha ko. Yung mga asawa na, ay find time. Mag-effort ka na magpaganda pa rin. Kasi alam ko naman maganda ka. Okay, walang pangit. Alam mo yon? Yun nga lang na kakalimutan natin mag-ayos-ayos, kaya natatakpan ang kagandahan. So kapag when you are emotionally drained, okay, mahirap talaga na mag-isip ng malinaw or trabahuhin ang iyong problemadong relasyon. Okay, so maghanap ka, make time na magpahinga. Kasi kung sobra-sobra naman ang iyong trabaho, nakakalimot ka naman magpahinga. So yun tuloy, haggard ang mukha mo. Okay, then you pray. Kasi hindi lang physical ang problema natin, pati ang ating spiritual na buhay. Hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Okay, kailangan nating palaguin at pakainin ang ating spiritu. Okay? So you pray. And gawin mo yung mga bagay na makapag-refresh physically and spiritually sa'yo. Okay? You spend time reading the Bible. You need to do that. If you are a believer, you must read it. Okay? Alam mo, meron akong gustong i-share sa iyo. Ito, ang sarap basahin. Ayan ang Bible, Pinoy version. Madaling intindihin ang mga laman nito. Kasi yung pagkasulat nito, talagang conversational. Napakadaling intindihin talaga. Masarap siyang basahin kasi madaling basahin. Okay? So, kumbaga para kang nagbabasa ng comics na kahit bata maintindihan, hanapin mo to, ang Bible Pinoy version. Now, exercise. Baka nakalimut ka na mag-exercise. Walking. Okay? Alam mo, galaw-galaw para hindi pumanaw. Or simply, just take a break. Okay? Have a break. Have a Kit Kat. Ayan, commercial yan. Hi to Marilyn Dingayan. Hello po, watching from Korea. Hi! Saan ka sa Korea? Sa South or sa North? Siyempre sa South, no? Mahirap yung kung sa North ka. Okay, Marilyn, maraming salamat sa panonood. Sabi ni Leoncia, nga po, DJ Ron, napulbo wala. Ano to? Importante sa akin po, hindi gusot ang suot ko at malinis lang, okay na yan sa akin. Correct.
Okay, sabi naman ni Flor de Lisa Mercado, ay, tender care lang. Talagang tender care, ah. May label tayo, ah. Ayaw ka ng face ko ng John, okay, nangangati ka, at tigyawat din. Depende yan sa, kung hiyang ka, kung saan ka, dun ka. Okay, Dijeron, I'm really grateful, sabi ni Janice, because you have helped me a lot sa growth at sa iba pa. You have had a big impact sa buhay ko. Sa amin. Okay, Dijeron, maraming salamat. Thank you, Janice. Okay, so yun take care of yourself. Huwag kakalimutan, lalo pat babae. Alam mo kasi, maganda na, malinis tignan, mabango pa. Ayun. So, nako, importante yan. Next na pwedeng gawin sa mga gusto ng umayaw sa buhay mag-asawa. Eto, you try to reconnect sa iyong asawa. You have to think back kung ano ba talaga yung pareho nyong nai-enjoy. Okay? Balik tanaw ka. Ano ba yung dati nyong ginagawa na i-enjoy nyong dalawa? When you first fell in love. Kasi naman, imposible na naman na simula't simula pa lang hindi na kayo nagkakaintindihan. Kaya kayo naging mag-asawa kasi nung una, okay kayo. Diba? Happy. At talagang colorful. Red na red. Parang yung kortina. Diba? Pwede mo bang ma-identify kung anong mga yon, yung mga ginagawa nyo dati? So, kapag na-identify mo na, you plan a simple date. Kahit sabi ko sa inyo kahit na kwek-kwek dyan Di ba? Maglakad-lakad kayo. Or if you have time, you know how to cook, magluto ka ng meal para sa inyong dalawa. Okay? Or habang, di ba, kumakain, pwede kayong manood ng paborito nyong movie. Kung mayroon naman kayong streaming platform, manood kayo ng ganyan. Di ba? Kahit na maliliit na bagay yan. Basta it's steps yan towards spending time together. Kasi yun ang problema Nagkukulang tayo sa oras para mag-spend ng oras sa bawat isa. Ito kasi makakatulong ito para rebuild, mabuong muli ang iyong bond, ang iyong samahan. Okay? Importante kasi yun Kapag tinan mo, yung isang nilagay ng tatay ko dito sa bubong, alam mo, naglagay kami ng isang bote na plastic na transparent, binutasan ng bubong, nilagyan ng tubig. Tapos yung tubig nilagyan ng parang Zonrox or Clorox or whatever para magputi siya, hindi siya mangitim. Tinakpan, nilagyan ng pasta yung takip at nilagay doon sa bubong, sa butas. Yung palibot no, nilagyan ng pasta. Bond. Sa tagal na panahon, ulan, init, ulan, nawawala yung bond. Ganon din naman sa mag-asawa. Sa tagal na panahon, kailangan mo ng maintenance. Okay? So, balikan mo ulit. Ayusin, lagyan ulit ng bond. Sa mag-asawa, anong dapat gawin? You spend time together. That's how you rebuild your bond. Ganon lang yun. Okay? Then, alam mo ba, sabi nga daw, ang magandang pagsasama, magandang connection ng mag-asawa, hindi lang yan nangyayari sa loob ng kwarto. Alam mo na yun. Ito'y nagsisimula sa kusina. According yan sa nabasa ko. Anong ibig sabihin? Doon pa lang sa kusina, nag-aayos yung babae, yung lalaki, tinutulungan ka, doon pa lang di ba, gawa na kayo ng bonding. Di ba? Alam mo yun, nagkakapag-usap kayo, di ba? Nagtutulungan kayo para gumawa ng makakain. Doon pa lang, di ba, gumagalaw na nabubuo na. Nagmi-mix na kayo ng ibaband, ipapasta. Eto pa. Siyempre, kapag nangyayari na yon, tuloy-tuloy yan, maganda yung mood, maganda yun, busog, malakas, at diretso na doon sa gustong gawin. May point naman. Kaya ang point ko dito, you spend time together. Isipin mo, hindi naman to sa una kasi, hindi to parang feeling mo, parang ang corny na naman. Kasi hindi naman kami sanay ng ganyan. Sa una, ganun talaga, it won't feel natural. Pero kapag nag-effort ka, yung effort mo matters.
Importante yan. Malaking bagay yan sa asawa mo kapag ikaw ay nag-e-effort sa kanya. Makikita niya yun. Mararamdaman niya yun. Okay? Kaya nga di ba, yung mga lalaki naghahanap ng iba kasi hindi nakikita nila yung lambing na hinahanap nila sa kanilang asawa. Tingnan mo yung mga kabit. Di ba, sobrang lambing niyan, gagawin ng lahat para masunod siya lamang, wag lang siyang mawala, maagaw lang siya doon sa legal wife. Ganon. Kaya yung lalaki hirap umalis doon kasi naibibigay nung kabit yung hinahanap sa totoong asawa. Anong gagawin ng totoong asawa? E di galingan mo, mas galingan mo doon sa effort na ginagawa ng kabit. Asawa mo yun, di ba? Hindi yan mawawala sa iyo. Konting ano mo lang yan, di ba? Nakapabor sa iyo yung yung batas. Ayusin mo na lang ang iyong pag-reconnect sa iyong asawa, yung bond na sinasabi. Okay? God bless. Salamat din po. Thank you so much. Number 5 yun ha. Number 6, since may mga anak na kayo, you focus. Focus on your children. Alam mo, yung mga anak nyo, deeply affected talaga yan. Sabi ko kanina, kapag nararamdaman nila na may problema kayong dalawa, hindi yan makapagsalita pero ramdam nila yan, nakikita. Okay? So, sana yung presence ng iyong mga anak ay makapag-motivate sa iyo na mag-try. Gawin mo ang lahat para sa inyong pamilya. Okay? Kasi yung mga bata, they feel secure yan kapag nakikita nila na yung mga parents nila ay nag-work talaga. They work together para sa ikabubuti ng pamilya. Walang perpektong pamilya, pero kapag nakikita ng mga bata na di ba, inaayos, di ba, ng tatay at nanay ang mga hindi pagkakaunawaan, nakikita nila na naglalambingan sila, natutuwa ang mga anak, at maganda, healthy yan sa kanilang emotional aspeto ng kanilang buhay. Kapag kasi nakikita ng mga anak na hindi maganda ang trato ng bawat isa, mga magulang nila sa kanilang mag-asawa, sa bawat isa, naghahanap niya ng ibang ng lugar kung saan nila ma-feel ang kanilang hinahanap sa kanilang pamilya. Kaya di ba ang iba naglalayas, ang iba naghahanap na lang ng mapapangasawa o kaya nagpapaasawa na lang, sobrang bata pa. May kwento nga akong alam, pa lang yun, 16 years old, gusto nang umalis. Di ba? Gusto nang magpaasawa kasi nga nakikita nila na hirap yung pamilya nila. Tapos na, di ba, parang laging nag-aaway yung mag-asawa na siya na-stress siya. Ang term namin yan locally is nabuburuyong. Di ba? Naiinis. Napupuno. Alam mo yun, nakalimutan ko yung mga terms, na nabubuwisit. Ganun. So, naghahanap ng iba. So, ang problema niyan, ayaw mo nung mangyari yan sa anak mo, napipilitan sila dahil nga nakita nila doon sa ibang lugar, sa ibang tao na sila ay mahal, tanggap, binibigay ang emosyon na kakulangan nila. Alam mo yun, kaya nagkakaroon ng mga ganyan. May mga bata ngayon na mga sobrang aata na nagpapaasawa, nabubuntis. Kasi may mga nagtatake advantage naman. At mali yung kanilang mga napupuntahan mga tao. Kasi nga naghahanap na sila ng pagmamahal. Sabi ko nga sa'yo, lalo pat kapag babae ang anak. Diba? Naghahanap yan ng presensya ng tatay. Kapag wala ang tatay, obserbahan mo yung mga anak. Kadalasan, hindi naman lahat, napapariwara yung mga batang babae. Napupunta sa maagang pag-aasawa, minsan hindi naman, nabubuntis lang, iniiwan. Mga ganun. Kasi nga, may pagkukulang silang hinahanap. Pero, kung nandun yung presence ng tatay na a-assure doon sa bata na mahal kita anak, andito ako sa iyo, ano man ang mangyari sa iyo, ayawang ka man, kung sino ganyan, andito kami sa iyo, andito ako, mahal kita. Kapag na-assure ng tatay, may father figure yung bata, ano yan? Malakas yan. Okay? Malakas yan. Hindi yan mabasta-basta ng kung sino-sino dyan sa labas. Mahirap kasi lalo na sa ngayong panahon. Kung sino-sino ang makakausap niyan, di nila alam.
may mga predators. Alam mo, lalo pa ngayon, napakadali nang makipag-communicate online. May mga sites, may mga dating sites na papasukan ng mga batang yan, ng mga minor. Pwedeng ipeke yung edad. Di ba? Tapos di nila alam na may mga older men doon na pwedeng mag-take advantage ng kanilang kakulangan sa kaalaman. Kawawa naman. Okay? Hi to Bernadette Igma. Hugs, DJ Ron. Patugtugan na lang natin ang word. Pwede sana, kaso it's not, allowed po dito sa YouTube na magpatugtog kasi bawal po yan. May copyright claims po yan. At pwede tayong ma-disconnect at ma-ban at anong tawag dito? Ma-block or mapasara ang ating channel. Thank you. Alam mo, kanina sana nag-iisip ako mag-live sa online radio ng Hugot Radio. Kaya lang, sabi ko, live na muna ako dito sa YouTube kasi matagal na ako hindi nakapag-live dito. Last live natin patungkol doon sa bakit ng babae ang lalaki. Diba? Sobrang daming nanood. Grabe. So, bakit nga ba? Anyway, yun na. You focus on your children. Number 6 yun. Next is number 7. Surround yourself with godly support. Eto na yon. You must lean on people na mag-encourage sa iyo and to pray for you. Kasi ang problema sa atin, nakakalimot po tayo na lahat ng bagay naman na nangyayari sa mundo talaga ay mangyayari. Mabuti, masama, trouble. Sabi nga ni Jesus, in this world you will have trouble. But take heart. Be courageous daw. Take heart. I have overcome the world. Nanalo na siya sa mundong ito. Nakakalungkot lang, di natin nakikita na lahat naman ng problema dito may solusyon as long as we find the right solution sa ating problema. At ang pinaka-tamang solusyon dito ay dapat pumunta tayo sa may hawak ng pinaka-solusyon. Si Lord yun. At si Lord na may gumagamit ng mga tao na makapag-encourage sa iyo, lalo pat yung mga kapwa mong naniniwala sa Kanya. Avoid mo yung mga tao na maglilid sa iyo sa bitterness. Alam mo, grabe talaga yung asawa mo. Ba't ganyan siya? Dati naman hindi naman siya ganun. Oo nga, ay nako, kung ako sa iyo, hiwalayan ko na yan. Oo, sayang lang yung dyan, oras mo dyan. Pabayaan mo siya. Ay, doon na lang kayo sa anak mo. Alam mo ganun, mga bitterness, mga resentment, imbes na gumawa ng paraan para maayos kayo, ay sasakyan pa yung yung negative emotions mo. Diba? Hindi yun makakatulong. So, one example na pwede mong gawin, since babae ka, join ka ng isang group, women's group, na ang kanilang ginagawa ay inilid ka sa tama. Okay, may mga women's group dyan na sabihin sa'yo, ay nako sis, mabuti naman pumunta ka dito. Ay nako, tingnan mo kami, matagal na kaming wala ng mister ko, wala naman kasing kwentang yun. Ay nako, dito ka na sa amin, welcome ka dito, sabay-sabay tayo. Diba? Wala, lalo kang malulugmok dyan. Okay? So you must join women's group na who have the same, alam mo yun, yung belief sa'yo. Diba? Mas maganda nga yan, nagpa-Bible study. Oo, kasi nga, tingnan mo yung mga artista ngayon. Natutuwa ako. Alam mo ba yun yung mga popular actors and actresses natin in the past? Sina Christopher De Leon, alam mo yun yung mga kilalang tao? Nakita ko, nagpo-Bible study. Alam mo kasi, alam na nila, naintindihan nila, sobrang dami na nangyari sa buhay nila, lalo pat sa industriya nila. Andiyan na lahat ng mga temptation. Walang ibang paraan para maayos ang problema, lalo na sa pagpapamilya, ay ang Diyos. Paano mo mas makilala ang Diyos? You need to undergo nitong mga small Bible study groups na yan. Kasi doon mo makukuha ang kalakasan. Okay? Kung nangihina ka, inisip mo wala ka na mapuntahan, wala ka man lang mapagsabihan, you find strength sa mga taong ito na naniniwala sa pangako ng Diyos sa atin na hindi tayo pababayaan at tayo aayusin niya. Diba? So wag ka doon, lumayo ka doon sa mga grupong imbes na makatulong sa iyo ay lalong masisira ka. Diba? Now, 7 yon. Alam mo, ang maganda dito kasi,
Una dyan ay, sabi ko nga kanina, you pray. Okay? Maniwala ka. You must trust in God's guidance. Si Lord naman ay talagang ililid ka sa tama. Bakit? Siya ba ang Diyos ng kabutihan? Kung ibibigay niya sa iyo yung mga steps na gagawin mo ay patungo sa iyong kapahamakan? Hindi naman. Di ba? No matter how hopeless ang sitwasyon mo ngayon, feeling mo wala ng pag-asa, alam mo ang Panginoon ay talagang nakikinig yan sa iyong mga panalangin. Okay? Nakikinig yan. Okay, sabi nga sa Philippians 4 verses 6 to 7, huwag ka daw mabalisa. Do not be anxious about anything. Kahit anong bagay, anything. But sabi daw, in every situation mo, by prayer and petition, alam mo yung petition, Lord, ganyan, isasabihin mo sa Kanya eh. With pasasalamat, with thanksgiving, i-present mo daw yung request mo sa Kanya, sa ating Panginoon. Ipipresenta mo, Lord, ito yung nangyayari sa akin. Tulungan mo naman ako, Lord. Maayos ang pamilya ko. Yung pagsasama namin, na ganun. You present your request. You are requesting to God. Okay? Kung nag-request ka ng song sa akin, kasi I'm a DJ, I can grant your request by playing the song. Si Lord pa kaya, He owns everything and He knows everything. Hindi niya i-grant ang request mo. That's very impossible. Okay? Malamang, kung yung request mo ay makakasama sa iyo, hindi yun ibibigay ng Panginoon kasi ang gusto lang naman niya ay kabutihan mo. Di ba? At kapag ginawa mo to, sabi dito, and the peace of God, alam mo yung peace, yung napakatahimik na pakiramdam na kahit palibutan ka ng problema ng mundo, you have this kind of peace na si Lord lang naman ang nakakapagbigay. At yung katahimikan nito ay halos di mo talaga maintindihan bakit may katahimikan ka na kahit na dumadaan ka sa ganitong mga pangyayari sa buhay mo na sobrang wala ng feeling mo hopeless na, pero meron ka pa rin peace galing yung kay Lord. Okay? And the peace of God which transcends daw all understanding. Hindi natin maintindihan. Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam mo, ibigay mo lang talaga yung mga concerns mo sa Kanya. Yun. Bring your concerns to Him and trust Him to work. Kapag pinresent mo na yun sa Kanya, maniwala ka na siya na ang bahala ng lahat. Kasi di mo naman control. Di mo naman kayang ayusin mag-isa. Then, trust. When you pray, you are trusting. Bahala ka na, Lord. Tatanggalin mo na ang pag-worry mo doon sa pinuproblema mo. Si Lord na ang bahala. Okay? Pangalawa, remember, yung mga promises ni God, promises of hope, may pag-asa. Kung inisip mo walang pag-asa, mayroon. Huwag ka maniwala na walang pag-asa. Alam mo, ini-instill lang ng kalaban sa iyo, wala nang pag-asa ka. Wala na. Naku, sira na yan. Wait lang. Continue ko yan ha. Madali lang. Naubo ako. Kapag nagda-dry ang throat, inuman mo ng tubig. So number 2, remember God's promises. Promises of hope. Promise of hope. Si Lord, si God, may plano sa bawat isa. Alam mo ba yung plano niya ang ganda-ganda? Plans or a plan for your future. Kahit na yung mga broken-hearted, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, alam mo, paborito ko to. Sabi sa atin, for I know, sabi nito ni Lord, alam niya daw ang mga plano niya para sa atin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. So since, see that, declares the Lord. Walang sinabi dito na ibang nagsabi. Si Lord talagang nagsabi nito. Ano yung mga plano? Plans to welfare, mapagpabuti ka, at not for evil. Hindi ka mapapasama. Ito pa, to give you a future and hope. Maganda yung kinabukasan pala natin at may pag-asa ang plano ng Diyos sa atin. Sarap, no? So, we must trust Him na siya ay i-heal niya
Aayusin niya ang mga sirang puso natin in His perfect timing. Huwag naman nating isipin na instant. There is time for everything. Okay? Si Lord lang nakakaalam yan kung kailan yan. Basta naniniwala ka na aayusin niya yun. Okay? Number 3, forgive and show grace. Problema sa atin, nakakalimot tayo magbigay ng pagpapatawad. Okay? Forgiveness kasi ay powerful yan. Kahit na feeling natin hindi niya deserve patawarin yan. Hindi niya deserve na patawarin ko siya sa ginawa niya sa akin. Alam mo, forgiveness daw ay powerful kahit na it feels undeserved. Okay? Sa Ephesians 4 verse 32, sabi dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Pinatawad din naman tayo. So, kailangan natin dala magpatawad. Oo, may mga times talaga ang hirap patawarin kasi andun pa rin yung pain. Diba? Naiinis tayo. Pag nakita pa lang natin yung anino niya, naiinis tayo. Marinig pa lang natin yung voice niya, naiinis na tayo. Pero alam mo, yung ganyang feeling, tayo rin naman na nahihirapan yan eh. Diba? Imbis maganda yung mood natin sa umaga, naapektuhan tayo ng kanyang presensya dahil hindi natin siya mapatawad. Ano kayang patawarin na natin para tayo makalaya na rin? Diba? Magpakita tayo ng grace. Alam mo kasi yung grace, ibinibigay yan sa mga taong hindi naman talaga karapat-dapat. Parang tayo. Diba? Tayo ay wala naman talagang dapat na kung hindi tayo binigyan ng grace ni Lord, patungo tayo talaga sa kasi ang sasama natin. Walang taong mabuti. Lahat tayo nagkakasala. But God shows grace to us. Ibinigay niya yan sa atin. Pinakita niya. Diba? So, ang pagpapalambot ng ating puso, okay, ang makakapagpalambot lang yan ay grace na ibibigay natin. Dahil dyan, makakapag-rebuild ulit tayo ng pagtitiwala. Okay? Yung nawalang tiwala, mabubuong muli dahil tayo ay nagpatawad at nagbigay ng grace. Okay? Wow, I'm inspired to listen to the sharing word of God. Anointing flow to these people of God listening at this moment. Thank you, Bernadette Igma. Actually, sabi ni Janice, I have just given a lot to the Lord. Okay. I let Him take care of my life. Amen. Yun, Jeremiah 29 verse 11, sabi ni Bernadette. Sabi ni Loyancia Nonong, tama po yun. Parang humahaba ang buhay natin kung napatawad tayo o nakakatulong sa kapwa, maluwag sa dibdib. Ayun, tama. Salamat nga pala sa mga nakikinig at nanonood. Galing kayo sa Facebook, at napunta kayo dito sa YouTube. Ang pinag-uusapan natin, yung patungkol sa tanong ng isang nag-comment. Gusto ko nang hiwalayan ng asawa ko pero may anak kami. Anong dapat kong gawin? Ayaw ko na sa ugali mo. Yun. Ayusin ko lang itong title natin. Mali pala yung pagka-type ko. Ayaw ko na sa ugali mo. Ayaw mo na ba? Yan ang ating title. Now, next. So after forgiving and showing grace to the person, we must honor the marriage covenant. Kasi mag-asawa na Yung marriage kasi, it's not just a promise ng dalawang taong nagpakasal. Ito po ay isang covenant. Okay? It's a kasunduan. Agreement yan. Parang nag-compact kayo, blood compact. Di ba? It's a pact. May treaty. Mayroon kayong deal. Ganun. Hindi lang kayong dalawa ang gumawa niyan. It's a covenant before God. So nagkasundo kayo, nagpakasal kayo sa harapan ng Diyos. So, sabi nga sa Mark 10 verse 9, therefore, what God has joined together, let no one separate. Okay? So you must ask God talaga. You ask God for strength kasi feeling mo nawawalan ka ng lakas, nawawalan ka ng pag-asa, pagod ka na. Sabi nga ni Marites kay Rigor, alam mo, gusto mo malaman ng totoo? Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko sa iyo. Dahil durog na ako sa iyo.
sa mga ginawa mo sa akin, sa lahat ng mga pinakita mo sa akin kung gaano kaliit. Yay! Drama yun. Diba? Pinakita mo sa akin kung gaano ko walang kwenta sa iyo. Manood kayo ng Batang Quiapo. Kagabi yun, sabi ni Marites, kasi si Rigor, itong lalaking pulis, pinag-iisipan lagi si Marites na ng lalaki. Siya naman yung naunang ng babae. Dinala pa doon sa bahay nila. Isipin mo yun, may asawa na siya si Marites, mayroon na silang mga anak, ay nakapagkuha pa siya ng babae niyang katrabaho niya, dating pulis, at itinira doon sa bahay nila kasi nga buntis. Grabe si Rigor. Feel na feel. Kasi Batang Quiapo ako, fan. So yun nga, durog na ako sa mga pinagagawa mo sa akin. Yung pagpapakita mo na wala akong kwenta sa'yo. Sino ba namang babae hindi madurog na pagsamahin kayo ng asawa mo ng kanyang kabit sa isang bubong? Naku! Si Lena, inuwi ni Rigor sa bahay nila ni Marites. Ay. Kaya, si Marites, parang feeling niya, nawawala ng kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Pero matagal na panahon siya nagtiis, matagal na panahon siyang gumawa ng paraan para hindi masira ang kanilang buhay mag-asawa. Pero ngayon, iba na ang kanyang nararamdaman. Hindi na niya alam kung anong maramdaman. Sawang-sawa na ako sa ugaling pinapakita mo sa akin. Ngayon, ang solusyon dyan, since nanghihina ka na, you ask God for strength. Okay? Para ma-honor mo yung iyong commitment sa iyong pag-aasawa. Okay? Kasi nga, nag-commit kayo sa bawat isa. Diba? Na kayo magsasama sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at kahirapan at ano ba yun? Palibas, di pa ako kinasal. Hindi ko siya memorize. Basta yun, through thick and thin. Yan. Sa kasarapan at sa hindi. Alam mo yun, kahit hanggang sa kamatayan. It's a commitment. Now, you are feeling so down and di mo alam kung saan mo hahanapin ang lakas ng loob para ipaglaban pa ang iyong nararamdaman, ang iyong buhay mag-asawa, ang iyong pamilya. Si Lord lang pala makakapagbigay noon ng kalakasan para i-guide ka at ang puso mo sa mga dapat mong gawin para ito'y mapagtagumpayan. Okay? Sabi ni Janice, ano to? I don't want to give a shallow reason. Ano yun? Na I'll break up just because of bad habits. Para sa akin, that's unacceptable. Yan, tama naman. So yun na, number 4 yon, honor the marriage covenant. Number 5, draw strength from God's love. Doon ka kumuha ng iyong kalakasan sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kapag feeling mo hindi ka nakamahal-mahal at hindi ka na minamahal, kagaya ni Marites sa Batang Quiapo, ginawa na niyang lahat, pero feeling niya kulang pa rin. Hindi siya mahal ng kanyang asawa at nakahanap pa ng babae niya. At binuntis pa. Rigor! Ano bang ginawa mo? So, kapag feeling mo ay hindi ka na mahal, isipin mo, ang Panginoon, ang kanyang pagmamahal ay hindi nawawalay. Hindi nawawala. It never fails. Hindi yan hihinto. Hindi yan feeling mo na hanggang dito lang yung pagmamahal niya. May katapusan? Hindi. Walang katapusan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa Romans 8 verse 38 to 39, it's an assurance sa atin. Sabi nga, for I am convinced that neither death or life, kamatayan man o buhay, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation, kahit anuman yun sa nabanggit,
will be able to separate us from the love of God. That is in Christ Jesus our Lord. Meaning, wala palang makakapag-alis ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya wag mong isipin na hindi ka nakakamahal-mahal, ginagawan ka pa ng kung ano-ano ng asawa mo, feeling mo wala na, di ba? Ano bang problema mo? Ano bang mali sa akin? Ganun. Ang hirap no? Feeling mo parang lahat na lang ng problema nasa iyo kaya hindi ka kamahal-mahal. Ito pa lang dapat mong i-remind sarili mo. Mawala mang lahat yan. Ang pagmamahal ng Diyos ay never na magiging malayo sa atin. Will be able, nor death or nor anything else in all creation, kahit anuman yan, will be able to separate us from the love of God. Ang sarap, di ba? Na-assure sa atin, na mawala man yan, may nagmamahal pa rin sa atin. Okay? Alam mo, kahit na yung pagmamahal at yung pag-asa ay feeling mo napakalayo na. Ang hirap nang abutin. Ang Panginoon ay malapit sa atin. Malapit siya. He is the ultimate healer, kung kailangan mo ng kagalingan. He is the ultimate restorer, kung kailangan mo ng kabuuan. Diba? Kasi feeling mo, gibang-giba ka na, durog na ako, rigor. So, ginawa mo sa akin. Yun palang solusyon. Just take small steps forward. Maniwala ka na ang Diyos ay gagawin niya ang mga pangako sa iyo. Okay? At hayaan mo siyang mag-guide sa iyo sa iyong tatahaking landas. Bahala siya. Kasi with God, wala namang imposible sa Kanya. Naku, nothing is impossible sa Kanya. Sabi nga sa Luke 1 verse 37. Okay? So, kung iniisip mo, hindi na ito mangyayari, hindi na ito maayos. Sabi sa Luke 1:37, for nothing will be impossible with God. If you are a believer, itong statement na to ay magbibigay sa iyo ng pag-asa sa buhay mo. Okay? Now, just keep praying at maniwala ka for your healing and for your restoration ng iyong marriage, ng iyong samahan, ng iyong minamahal. Nung una pa, nagkaroon lang ng mga medyo hindi magandang pangyayari, kaya feeling mo ay nasira at nawala na. As for me, sabi ni Bernadette, mawala man ang lahat, wag lang mawala si Lord sa buhay ko. I love God rather than anything else. I see. Nice. Lord Elisa Mercado, amen. Si Leoncillo Nonong, nakakadurog ng puso po yun. Pero ako, pinili ko ang asawa ko, DJ Ron, para alam ko ano ako sa buhay niya. Yun, tanggap ko po yun, DJ. DJ Ron, dahil ayaw kong mawala ng ama, mga anak ko, alam kong, So, iniisip mo pa rin yung anak mo. Tama nga naman. Tama yun, pinag-usapan natin kanina. Sa mga kaka-join lang, pinag-usapan natin ay patungkol sa paano mahanap ang pag-asa at kagalingan sa iyong samahan, lalo na sa iyong marriage. Kasi nga, yung isang commenter, nagsabi, gawan mo naman ng video, DJ Ron, patungkol dito sa mga nararamdaman ng mga babaeng may asawa na gusto nang hiwalayan ng asawa pero hindi mangyari kasi nga kasal sila at may mga anak pa sila. Okay? Ayaw ko na sa ugali mo. Yun. So Hugs, alam mo, since we were talking about prayer, ang masarap na gawin natin ay we must really pray. Okay? Lord, maraming salamat, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo, humihingi ng kalakasan sa paggabay, sa aming relasyon bilang mag-asawa. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo po kami na magkaroon ng kapatawaran, magpatawad sa bawat isa at magmahala ng tulad ng pagmamahal niyo sa amin.
Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan namin ang isa't isa at lakas upang malampasan ang mga pagsubok ng aming hinaharap sa ngayon. Naway ang iyong kapayapaan na iyong pinangako sa amin at biyaya ang maghari sa aming tahanan. Salamat po Lord sa pag-ibig ninyo na hindi nawawala, na hindi nagwawakas. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng aming pamilya at buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hugs, maraming salamat sa panonood ng ating very short live video. I have to end this kasi para naman attractive sa mga replay viewers. Kasi pag nakita nila, ay ang haba, 5 oras. Hindi na papanoorin. So for now, tapusin ko na muna to and I might see you in a little while. Pwede ba tayong mag-live ulit? Okay. Pero live stream na lang na usap-usap. Baka may tanong-tanong, whatever. So I'll be back. Ito po ang Hugot Radio. Ako po si Ronaldo. Maraming salamat. Always believe in love and keep the flame burning. See you next time. Later. Okay, maraming salamat. Bye-bye muna.